Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang batang babae na ito na 5 taong gulang ay talagang kakaiba. Ang ibang mga bata ay ibinigay ang kanilang mga sombrero sa guro, pero si Seo Woo ay ibinigay ang kanyang sombrero sa batang lalaking multo. Natakot ang guro at ang mga bata sa kakaibang kilos ni Seo Woo. Kahit ngayon, habang naglalakad sa kalye, isang shaman ang biglang nagpahayag na si Seo Woo ay isang espesyal na babae. Nakita ng mga magulang ni Seo Woo na ang shaman na ito ay hindi matino ang pag-iisip, kaya agad nilang inialis si Seo Woo. Totoo ang sinabi ng shaman. May multo na laging nasa tabi ni Seo Woo, pero ang multong ito ay hindi nais siyang saktan dahil ito ay si Yuri, ang tunay na ina ni Seo Woo. Aksidenteng nahulog ni Seo Woo ang baso sa sahig kung saan tumilamsik ang tubig. Kinuha niya ang plug at diretso siyang naglakad patungo sa saksakan. Nang malapit ng makuryente si Seo Woo, sumigaw si Yuri para pigilan siya. Bilang resulta, ang kamay ni Yuri ay dumaan sa katawan ni Seo Woo. Buti na lang, napigilan siya ng madrasta sa tamang oras. Lumalabas na ang tunay na ina ni Seo Woo ay matagal nang naging multo. Hindi lang makalimot si Yuri sa kanyang anak, kaya palagi siyang nasa tabi nito. Iniabot ni Yuri ang kanyang kamay para protektahan si Seo Woo mula sa araw, pero wala itong epekto. Gayunpaman, hindi nang hina ang loob ni Yuri. Basta makita niya ang kanyang anak araw-araw, masaya na siya. Sa gabi, bumalik si Yuri sa kanyang abo. Magaan ang kanyang paglakad para bang may kinakatakutan. Biglang may umabot na kamay mula sa likod at sinalakay ang leeg ni Yuri. Ang shaman na ito ang may responsibilidad na dalhin ang mga kaluluwang may hinanakit sa reinkarnasyon. Dahil sa kanyang palakaibigan na ugali, palagi siyang nabibigo sa mga gawaing ipinagagawa ng mga Diyos, kaya dumami ang mga multong ayaw umalis dahil may hindi pa natutupad na hangarin. Si Yuri ay isa sa kanila. Ngayon ay anibersaryo ng kamatayan ni Yuri. Nagdala ng pagkain ang kanyang mga magulang para magsunog ng insenso. Hinagod ng kanyang ama ang larawan niya at umiyak ng labis habang ang kanyang ina ay pinipilit maging matatag. Sinabi ng ina na huwag nang umiyak ang ama. Pagkatapos, pumunta ang ina sa banyo at ginamit ang tunog ng tubig para takpan ang kanyang pag-iyak. Nakita ni Yuri ang sakit ng kanyang ina at labis din siyang nalungkot. Nang umalis sila, sinabi ng nakababatang kapatid na si Yeonji na dapat tawagan nila ang bayaw para sumama sa anibersaryo, pero hindi sumang-ayon ang ina nang sabihin ito dahil siya ay nag-asawa na ulit. Ang taong pinag-uusapan nila ay isang doktor na nagngangalang Kang Hwa. Isang araw bago ang anibersaryo ng kamatayan ng dating asawa, si Kang Hwa ay nagbibiro pa sa kanyang mga kasamahan. Masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan sila. Sa pag-uwi mula sa trabaho, sumasabay si Kang Hwa sa musika at tila lubos na nasisiyahan sa buhay. Mukhang matagal na niyang nakalimutan ang dating asawa. Si Kang Hwa at Yuri ay nagkaibigan sa unang pagkikita sa tulong ng isang kaibigan. Pagkatapos ng 4 na taong masidhing pagmamahalan, bumalik sila sa bar kung saan sila unang nagkakilala. Noon, may laban ng football at inayos na nila ang kanilang kasunduan sa pagpapakasal. Parang lahat ng naroroon ay sumusuporta sa kanila. Nagpakasal sila agad, pero ang hindi inaasahan ng lahat ay ang kanilang tadhana ay magtatagal lamang ng 9 na taon. Ito ang huling pagkakataon na hinatid ni Yuri si Kang Hwa sa trabaho. Noon, si Yuri at ang kanyang buntis na tiyan ay katatapos lang sa sales service nang biglang may tumawid ng mabilis sa kalsada. Ibinigwas ng driver ang manibela para maiwasan ito at ang kotse ay tumama kay Yuri. Walang malay na lumingon si Yuri para protektahan ang sanggol sa kanyang tiyan. Nahulog siya sa kalsada, natatakot at bulong na iligtas ang kanyang anak. Noon sa ospital, may pasyente na nasa kritikal na kondisyon. Hindi pinansin ni Kang Hwa ang pagtutol ng propesor at determinado siyang isagawa ang operasyon para iligtas ang pasyente. Ayaw maistorbo ni Kang Hwa, kaya pinaalis niya ang tawag. Sa oras na iyon, ang balita tungkol sa aksidente ni Yuri ay nakarating sa propesor, kaya pinapatawag agad si Kang Hwa. Sa puntong ito, ang buhay ni Yuri at ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay nasa panganib. Baka hindi na nila mahintay ang pagdating ni Kang Hwa. Hinawakan ni Yuri ang braso ng propesor at nagmakaawa na iligtas ang buhay ng kanyang anak kahit ano ang mangyari. Hindi nagtagal, narinig ni Yuri ang iyak ng bata. Isang luha ang tumulo at pagkatapos ay tumigil na siya sa paghinga. Kakatapos lang lumabas ni Kang Hwa mula sa operating room. Hindi niya inasahan na ang kanyang buntis na asawa ay mamamatay sa operating table dahil sa aksidente. Tumakbo si Kang Hwa sa tabi ni Yuri. Ayaw niyang paniwalaan na ito ay totoo. Hinawakan niya ang kamay ni Yuri at umiyak nang hindi alam ang gagawin. Pagkatapos, sinisi niya ang propesor sa pagpili na iligtas ang bata kahit labag sa kagustuhan ni Yuri, pero hindi niya alam na malubha ang sugat ni Yuri at hindi na talaga siya maliligtas.
Mula noon, nagkaroon ng psikolohikal na problema si Kang Hua sa operating room. Dati, sinabi nila na kapag ipinanganak na ang sanggol, hindi siya dapat umiyak. Dapat masayang salubungin nila ang kanilang anak, pero sa loob lang ng isang buwan, nawala ni Kang Hua ang pinakamamahal niyang asawa. Hindi nila natupad ang pangako. Nag-isa siyang bumisita sa kanyang anak. Ang kanyang nararamdaman ngayon ay hindi kasiyahan o pagkagulat. Sa libing ni Yuri, karamihan ng mga dumalo ay umalis na. Ang ama ni Yuri ay hindi na napigilan at malakas na umiyak. Walang paraan sa mundo na kalmadong harapin ang paghihiwalay. Kahit na meron, ito ay pakitang tao lang. Lasing si Kang Hua sa tabi ng kalsada. Sinisi niya ang sarili sa lahat at sinampal ang sarili sa bibig. Pagkatapos, lumuhod siya sa harap ng kanyang biyenan at nagmakaawa na ampunin nila ang anak ni Yuri. Agad itong tinanggihan ng biyenan. Sa totoo lang, ang biyenan na ito ay may pangunawa. Alam niya na ang tanging bagay na hindi kayang bitawan ni Kang Hua ngayon ay ang bata. Kung pumayag sila, tiyak na mag-iisip ng masama si Kang Hua dahil sa labis na pangungulila kay Yuri at baka gumawa ng kalokohan. Sinabihan niya si Kang Hua na pagigihan ang pag-aalaga sa kanyang anak. Basta wala siyang libreng oras, malalampasan niya ang panahong ito. Mula noon, nagbagong buhay si Kang Hua. Pinangalanan niya ang kanyang anak na Seo Wu. Araw-araw niya itong inaalagaan. Kahit gaano siya kabusy, maayos niyang napapangalagaan ang kanyang anak. Hindi pa rin siya komportable kapag may libreng oras. Lumipas ang taon at natuto ng maglakad ang kanyang anak. Dumating na naman ang taglamig pero hindi na siya nag-iisa sa kanyang anak. Ngayon, 5 taong gulang na si Seo Wu at may bagong pamilya na si Kang Hua. Kapag nag-iisa si Kang Hua at may nakikitang mag-asawa, naaalala pa rin niya si Yuri. Hindi lang niya alam na ang kaluluwa ni Yuri ay palaging nasa kanyang tabi. Hindi siya nagre-reincarnate kundi buong araw nakasama ang kanyang pamilya. Kapag nakikita niyang malungkot ang asawa, hindi niya mapigilang umiyak. Habang lumilipas ang taon, unti-unting tumitighaw ang kanyang damdamin. Ang asawa niya ay nagpakasal na sa ibang babae. Ito mismo ang gusto ni Yuri. Nagkakilala sina Kang Hua at ang bagong kasintahan nito nung magkasama silang nag-aaral ng medisina. Siya si Minjong at talagang gusto niya si Kang Hua. Isang araw, aksidenteng narinig ni Minjong na may kasintahan si Kang Hua. Pagkatapos noon, tumigil si Minjong sa paglapit sa kanya. Nang mamatay si Yuri, si Minjong ang yakap-yakap ang bata. Hindi pa alam ni Minjong na ang namatay ay ang asawa ni Kang Hua. Nang mag-isa siyang bumisita sa bagong panganak na anak, doon lang nalaman ni Minjong ang nangyari. Sa kasalukuyan, malungkot na umiinom si Kang Hua sa tabi ng kalsada. Umupo si Minjong sa tapat niya at umorder ng 2 mangkok ng pansit. Mabilis na sinabi ni Kang Hua sa may-ari na hindi siya kakain, kaya 1 mangkok lang para kay Minjong ay sapat na. Mabilis na sumagot si Minjong na kakainin niya ang 2 mangkok mag-isa. Ngumiti rin si Kang Hua. Ang tagal na hinintay ni Yuri ang sandali ng ginhawang ito. Makalipas ang ilang taon, nasaksihan ni Yuri ang pagmamahalan nila hanggang sa araw ng kasal nila. Pero may kakaibang pakiramdam pa rin sa puso ni Yuri. Pagkatapos magpakasal, nag-resign si Minjong sa ospital at nag-focus sa pag-aalaga kay Seo Wu sa bahay. Naging tunay na ina ni Seo Wu si Minjong. Dahil sa matagal na masasamang chismis tungkol sa kanya, tahimik lang siya at hindi mahilig makisalamuha. Ngayon ay kaarawan ni Seo Wu at anibersaryo rin ng kamatayan ni Yuri. Kitang-kita ang kasiyahan ni Kang Hua. Sa totoo lang, tinatago lang niya ang pighati sa puso. Sa bahay, may kakaibang pakiramdam si Yuri. Parang may ibang multo sa loob. Natagpuan niya ang isang kaluluwang naglilibot sa maliit na tolda ng anak niya. Walang pupuntahan ang multo, kaya doon lang ito nagtatago. Agad itong pinalayas ni Yuri para sa kapakanan ng kanyang anak. Sa oras na iyon, lumabas si Seo Wu ng kwarto. Nang lapitan niya si Yuri, bigla siyang tumigil. Pagkatapos, umiwas si Seo Wu at nagtungo sa sopa. Nagulat si Yuri nang makita ito. Ibig sabihin, nakikita ni Seo Wu ang mga multo. Sa kindergarten, may batang lalaking nakakalakad sa pader. Nakikita ito ni Seo Wu at sinundan siya. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng guro na wala si Seo Wu. Alam din ni Yuri na nawawala ang anak niya. Sinimulan nilang hanapin sa buong kindergarten. Nang dumaan si Yuri sa kusina, bigla siyang tumigil. May multong tumakbo mula sa refrigerator. Mabilis na pumasok si Yuri at tiningnan. Nandoon nga ang anak niya. Pero nahimatay si Seo Wu. Malakas na humingi ng tulong si Yuri pero multo lang siya. Hindi siya nakikita o naririnig ng iba. Sa kawalan ng pag-asa, sumigaw siya ng pangalan ni Seo Wu nang biglang may reaksyon ito. Gumalaw ang paa ni Seo Wu at nabuksan ang pinto ng refrigerator. Nakita ito ng guro at agad na dinala si Seo Wu sa ospital. Mabilis ding dumating ang ama at madrasta niya. Tiningnan ni Kang Hua ang vital signs monitor. Matatag na ito. Naginhawahan sila.
Pagkatapos, nagtungo si Yuri sa shaman para itanong ang nangyari kahapon. Napansin din niyang umiiwas sa kanya ang anak niya. Sinabi ng shaman na hindi dapat siya nanatili ng matagal sa tabi ng anak. Dahil sa impluwensya ni Yuri, mas marami ng multong nakikita si Seo-woo. Labis na nalungkot si Yuri nang marinig ito. Kahit hindi na niya makita ang anak o kahit mapunta pa siya sa impyerno, basta bumalik lang ito sa normal. Noong una, gusto lang niyang masaksihan ang unang hakbang ng anak bago umalis, pero nang mangyari iyon, may iba na siyang inaasam. Gusto niyang masaksihan ang bawat yugto ng paglaki nito. Hindi niya alam na nasasaktan pala niya ang sariling anak. Pagkatapos, puno ng hapdi ang puso ni Yuri. Naglakad siya sa masikip na kalye. Tumingin siya sa paligid. Ang daming masasayang tao, pero bakit wala siya sa kanila? Ngayon, wala na siyang karapatang makita sila. Habang umiiyak si Yuri sa ulan, kumislap ang kanyang urn. Biglang kumidlat at kumulog sa taglamig, at ang mga snowflake ay naging hail. Napansin ng shaman ang kakaibang panahon at parang may naunawaan siya. Biglang naputol ang kwintas na nasa kamay niya at nagkalat sa sahig. Sandali lang, bumalik sa normal ang panahon. Sa oras na iyon, nakita ni Yuri ang pamilya ni Kang Hwa. Ang hindi niya inaasahan, nakita siya ni Kang Hwa. Nang mapansin ni Minjong na nakatingin ito sa likod, tinanong niya kung ano ang tinitingnan. Wala raw, baka nagkakamali lang siya. Napansin ni Yuri ang snowflake na nahulog sa balikat niya. Habang nagugulat pa siya, may bumangga sa kanya. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Buhay na ulit siya. Masayang batiin ang mga tao sa paligid. Ang sarap palang mabuhay. Nanatili siyang kalmado pagkatapos. Hindi niya maintindihan kung bakit siya biglang nabuhay. Dumating ang shaman at inanyayahan siyang mag-usap sa bahay nito. Tinanong ng shaman kung anong ginawa niya para muling mabuhay. Nalaman niyang dahil pala ito sa kanyang pag-iyak at pagsisisi sa tadhana. Hindi ito tunay na pagkabuhay, kundi isang uri ng pagsubok. Dapat sana ay dumaan si Yuri sa paghuhukom ng mga Diyos sa loob ng 49 na araw. Pagkatapos, maaari siyang mag-reincarnate o maging hayop. Ayon sa shaman, kailangan niyang maibalik ang dating posisyon sa pamilya, maging asawa ni Kang Hwa at ina ni Seo-woo sa loob ng 49 na araw. Kapag nagtagumpay siya, tunay siyang mabubuhay muli. Kapag nabigo, hindi alam ng shaman kung anong kakilakilabot na bagay siya magiging sa susunod niyang buhay, pero dahil nagpakasal na ulit si Kang Hwa, ayaw itong gawin ni Yuri. Ang unang pinuntahan ni Yuri pagkatapos siyang muling mabuhay ay ang kanyang mga magulang. Pero hindi maganda ang puso ng ina ni Yuri, kaya pagkatapos mag-isip ng sandali, umalis na lang siya. Sa oras na iyon, narinig ni Yuri ang usapan ng kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Mabilis siyang nagtago sa likod ng kotse. Habang naglalakad ang pamilya ni Yuri kasama ang aso, biglang lumapit ito sa kanya. Naisipan ng ina ni Yuri na may kakaiba pero hindi niya ito napansin. Pagkatapos, nagtungo si Yuri sa pub ng kaibigan niya pero sarado ito. Dahil sa kanyang obsessive-compulsive disorder, inayos niya ang mga larawan sa pader. Ang magulong photo wall ay naging maayos at organisado. Kinabukasan, dumating ang kaibigan niyang si Hyun-jong sa tindahan. Agad nitong napansin ang pagbabago. Parang may pumasok noong gabi. Mabilis niyang binuksan ang cash register at sinukat ang kapal ng mga 10,000 won na pera. Iba na ito kaysa dati. Tinawag ni Hyun-jong ang asawa nitong si Gyeong-sang. Akala niya, ninakaw ulit nito ang pera sa bahay. Napakaliit ng 10,000 won. Hindi naman iyon makakabili ng manok. Samantala, bumili si Yuri ng isang skewer sa tabi ng kalsada gamit ang 10,000 won. Ito ang unang kinain niya sa loob ng 5 taon. Biglang dumating din si Kang Hwa sa tindahang iyon. Mabilis na tumalikod si Yuri at nagtago sa likod ng poster. Buti na lang, kape lang ang binili nito at umalis agad. Pero nahulog ang employee ID card ni Kang Hwa. Pagkatapos kumain, nagtungo si Yuri sa ospital para ibalik ang ID card. Biglang may sumakay na multo sa likurang pinto at inagaw ang upuan ni Yuri. Naalala niya ang sinabi ng shaman. Kapag nakakita ng multo, dapat magkunwaring walang nakikita o magkakaproblema siya. Hindi nagtagal, nakarating si Yuri sa ospital. Ibinigay niya ang ID card ni Kang Hwa sa receptionist. Nakita ito ni Kang Hwa na nagdaraan. Naguluhan siya at mariing ipinikit ang mga mata. Umaasang nagkakamali lang siya. Nang muling buksan ang mga mata, wala na siyang makita. Lumalabas, nakita siya ni Yuri at tumakbo na. Nang matanggap ni Kang Hwa ang kanyang ID card, nakabaligtad ito. Nang itama niya, nakita niyang may guhit ang larawan niya. Kanina, habang nakaupo sa bus, ginuhitan ni Yuri ang litrato gamit ang ballpen. Masaya man si Yuri, natakot din siya dahil hindi na mabubura ang guhit kahit laway pa ang gamitin. Wala siyang choice kundi baligtarin ang card. Pero alam ni Kang Hwa ang pamamaraang ito. Noon pa man, ginagamit na ito ni Yuri para asarin siya, lalo na ang 2 salitang, tanga.
Tinanong ni Kang Hua ang katrabaho kung sino ang nagdala nito. Bago pa siya makakuha ng sagot, may dumating na doktor. May emergency na operasyon para sa pasyenteng may ruptured heart. Kulang sa tauhan ang thoracic surgery department, kaya lahat ng doktor ay nag-ooperate. Pinalitan si Kang Hua mula sa outpatient clinic para mag-opera. Thoracic surgeon siya, pero simula nang mamatay ang asawa niya 5 taon na ang nakalilipas, hindi na siya makapasok sa operating room. Ngayon, sinubukan niyang mag-opera para makapagligtas ng buhay. Hindi nagtagal, nahirapan siyang huminga. Muling sumagi sa isip niya ang bangkay ni Yuri sa ospital. Hindi pa rin niya kaya. Sa huli, hindi nila natapos ang operasyon. Galit na inilayo ni Professor Jiang ang sarili para hindi siya magalit kay Kang Hua. Pagkatapos, tinanggal niya ang medical certificate nito at ipinukpok sa sahig. Tinanong niya kung anong karapatan mayroon si Kang Hua para maging doktor. Kung hindi niya naagapan ang operasyon, namatay sana ang pasyente dahil sa kanya. Sa kabilang banda, ang unang nakita ni Yuri pagkatapos muling mabuhay ay ang kanyang anak. Pumunta siya sa bintana at nakita ang batang multong lalaki. At si Seo Wu, palagi itong sumusunod sa batang iyon. Naalala ni Yuri ang nangyari sa refrigerator, kaya nagpa siyang palayasin ang batang multo sa kindergarten. Pero kahit anong hanap niya, hindi niya makita si Seo Wu at ang multo. Biglang tumakbo palabas ang batang multo at tumaan kay Yuri. Bago pa man niya ito matawagan, tumakbo na si Seo Wu sa kanya. Agad niyang niyakap ang anak. Ito ang unang beses niyang mayakap si Seo Wu. Ang pakiramdam na ito ang lagi niyang pinapangarap. Milyong beses na niyang inabot ang anak, pero hindi niya ito mahawakan. Ngayon, hirap siyang bitawan ng yakap. Masyado siyang masaya. Sa sandaling iyon, lumabas ang guro mula sa silid-aralan. Akala nito, yaya si Yuri na sundo si Seo Wu. Hindi ito ikinailan ni Yuri, kaya masayang umuwi kasama ang anak. Sa daan, biglang tumigil si Seo Wu. Gusto pala nitong maglaro sa park. Samantala, nagtungo si Kang Hua sa funeral home para dalawin si Yuri, pero tinawagan siya ni Minjong. Nawawala si Seo Wu. Nabulag si Yuri sa kasiyahang ito. Lubog siya sa sariling mundo at hindi sinasadyang napahagip si Seo Wu sa swing. Mabilis niyang tinulungan ang anak. Nang makita ang sugat sa kamay nito, nasaktan ang puso ni Yuri. Humagulgol siya at humingi ng tawad. Patuloy na naghahanap si Minjong. Biglang narinig ni Kang Hua ang iyak ni Yuri. Tumigil siya at tiningnan ang direksyon ng tinig. Biglang nagkita sila ni Yuri at labis itong nagulat sa kanya. Ang babaeng nawala sa kanyang buhay sa loob ng 5 taon, ngayon ay nasa harap niya. Nagulat din si Yuri nang makita ang asawa. Ibinigay ni Kang Hua si Seo Wu kay Minjong. Wala siyang oras para magpaliwanag kay Minjong. Pagkatapos, tumakbo siya para makipagkita kay Yuri. Habang nagtatangka si Yuri na itanggi ang lahat, iniharap ni Kang Hua ang identification card sa kanya. Kaya wala siyang choice kundi aminin na siya nga si Yuri. Pero hindi sinabi ni Yuri kay Kang Hua na multo siya dati at nahuhusgahan siya pagkatapos ng 49 na araw. Dinala muna si Yuri ni Kang Hua sa hotel. Iniwan niya ang credit card at sinabing babalikan siya kinabukasan. Pag-uwi ni Kang Hua, tinanong siya ni Minjong kung sino ang sumundo kay Seo Wu. Malabong sumagot si Kang Hua na kaibigan lang ito. Nang makita niyang ayaw niyang magsalita, hindi na siya nagtanong pa. Sa oras na iyon, patuloy na pumapasok ang mga mensahe sa telepono ni Kang Hua tungkol sa mga bawas sa kanyang pera. Si Yuri pala ang umorder ng maraming pagkain. Puno ng pagkain ang mesa sa kwarto ni Yuri. Pagkatapos kumuha siya ng maraming beer sa refrigerator. Sa wakas, nakakain na siya ng husto. Noong multo pa siya, nanonood lang siya habang kumakain ng iba, pero hindi siya makakain. Kinabukasan, nagising si Yuri sa hotel. Naalala niyang hindi niya dapat sayangin ang 49 na araw na ito. Kailangan niyang unahin ang multong batang lalaki na laging kasama ng kanyang anak. Pero ang balita tungkol sa pagkabuhay ni Yuri ay kumalat na sa ibang mga multo. Hiniling nila na iparating niya ang mga mensahe nila sa kanilang mga nabubuhay na kamag-anak, pero tumanggi si Yuri. Kung lahat ng multo ay lalapit sa kanya, masasayang lang ang kanyang 49 na araw. Narinig ng maraming multo ang usapan nila, kaya pinalibutan nila si Yuri. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit pinagbawalan siya ng shaman na ipagsabi ang kanyang pagkabuhay. Bahagya siyang nakatakas nang makita niya ang kanyang ina. Medyo payat na ngayon ang ina ni Yuri. Bukod dito, sumama na naman ang sakit sa tuhod nito. Samantala, patuloy na tumatanggap si Kang Hua ng mga notifikasyon tungkol sa mga bawas sa kanyang pera. Napansin niyang ginagamit ni Yuri ang kanyang credit card para bumili ng mga medical products. Nahulaan niyang pupuntahan nito ang mga magulang kaya mabilis niyang tinawagan si Yonji. Sinabihan ni Kang Hua si Yonji na bigyan muna ng sedatives ang kanyang mga magulang dahil baka may mangyari. Pagkatapos, agad siyang nagtungo sa bahay nila. Nagalit ang ina nang malaman na pupunta ang manugang. Ayaw niyang makialam pa ito sa pamilya.
Pagdating ni Kang Hwa, tinanong niya si Yeonji kung may bisita. Nakita ni Kang Hwa ang maraming dietary supplements sa sahig. Mukhang nauna na si Yuri. Kung ayaw niyang malaman ng pamilya niya, hindi rin niya ito dapat ipagsabi. Samantala, nakarating na si Yuri sa kindergarten ng kanyang anak. Nakita niya ang batang multong laging sumusunod kay Seo Woo. Tinawag niya ito para kausapin. Sinabi niyang hindi dapat pumupunta ang bata sa kindergarten dahil nagkakasakit ang mga bata dahil sa kanya. Tumayo si Yuri para ilipat ang bata sa ibang lugar. Nakita ng guro ang kakaibang kilos niya at tumakbo palabas. Sinamantala ng batang multo ang pagkakataon at tumakbo papasok ng silid-aralan. Gusto siyang habulin ni Yuri pero hinadlangan siya ng guro. Nakita ni Yuri ang job posting sa pinto kaya nag-apply siya para sa trabaho. Sa ganitong paraan, makikita niya ang anak at mapapalayas ang mga multo sa paligid nito. Nang gabi, dumating si Kang Hwa para sunduin ang anak. Tiningnan niya sa glass door si Yuri na kasama ang anak niya. Ramdam niyang napakarami niyang utang sa kanya. Umalis siya nang hindi pumapasok. Gusto niyang bigyan sila ng oras na magkasama. Hindi nagtagal, tinawagan siya ni Minjong at sinabing susunduin niya si Seo Woo. Sinubukan siyang pigilan ni Kang Hwa pero hindi niya napigilan. Kahit hindi pa nakikita ni Minjong si Yuri, nakita na niya ang larawan nito. Bukod dito, alam ni Kang Hwa na hindi pa alam ni Yuri na nagpakasal na ulit siya. Kung magkikita sila, mahihirapan siyang magpaliwanag. Nasa malapit na si Minjong sa kindergarten. Mabilis na tumakbo si Kang Hwa papunta roon. Kailangan niyang kunin ang anak bago pa makarating si Minjong. Narinig ni Seo Woo ang boses ni Minjong at tumakbo palabas. Sinundan siya ni Yuri. Sa wakas, nagkita sina Yuri at Minjong. Nagulat si Minjong nang makita si Yuri. Dumating din si Kang Hwa. Habang naghahanda siyang magpaliwanag, lumabas ang guro at tinawag si Yuri para sa interview. Sa pag-uwi, tinanong ni Minjong si Kang Hwa kung hindi ba niya napansing kahawig ng dating asawa niya, ang babaeng iyon. Tumigil si Kang Hwa, gustong sabihin ang totoo, pero hindi niya alam kung paano. Sa huli, hindi pa rin niya nasabi. Nang gabing iyon, pumunta si Kang Hwa sa hotel para humingi ng tawad kay Yuri tungkol sa pagpapakasal niya ulit. Sinabi ni Yuri na patay na siya, kaya dapat lang na magpatuloy siya sa buhay. Wala siyang dapat ikatwad. Bago umalis, binigyan ni Kang Hwa si Yuri ng telepono. Pagbalik sa kwarto, nag-login siya sa dati niyang social media account. Nakita niyang maraming post ang best friend niyang si Hyunjong tungkol sa pagmimiss sa kanya. Nasaktan ang puso ni Yuri at aksidenteng pinindot ang like button. Nang buksan ni Hyunjong ang notifikasyon, natakot siya. Patay na si Yuri sa loob ng maraming taon, pero nag-like ito sa post niya. Nag-alala si Yuri at hindi alam ang gagawin. 49 na araw lang ang natitira niya. Ang tanging hiling niya ay mapalayas ang mga multo sa paligid ng anak. Ngayon, pumunta siya sa shaman at humingi ng mga anting-anting. Ginamit ng shaman ang color printer para gumawa ng maraming kopya. Pumunta si Yuri sa kindergarten at nakita ang batang multo na sumusunod pa rin sa anak niya. Sinundan niya ito papunta sa kusina. Nagtago na naman ang bata sa refrigerator. Binuksan ni Yuri ang pinto at iniharap ang anting-anting sa bata. Kakaiba, tuwang-tuwa ang bata sa anting-anting. Muntik na itong lunukin ang charm. Para bang naloko si Yuri ng shaman pero hindi naman talaga. Gumagana lang ang anting-anting kung alam ng multo na patay na sila. Kitang-kita namang hindi alam ng batang ito na patay na siya. Nang oras ng pagkain, binigyan ni Yuri si Seo Woo ng maraming karne. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsara mula sa matandang nakatayo sa tabi niya at kumuha ng tuyong pagkain mula sa sopas para kay Seo Woo. Hindi alam ng matanda na anak ni Yuri si Seo Woo, kaya sinabi nitong kakaiba ang bata. May mga magulang na natatakot na maapektuhan ang kanilang mga anak, kaya iminungkahi nilang ilipat si Seo Woo sa ibang klase. Galit na galit si Yuri nang marinig ito. Sinabi niyang kung may ililipat, dapat ang mga anak nila ang ilipat. Pero talagang kakaiba si Seo Woo. Ibang mga bata ay ibinibigay ang sombrero sa guro, pero si Seo Woo ay ibinibigay ang kanyang sombrero sa batang multo. Marahil nakita ni Seo Woo na hindi makakukuha ng gamit ang bata sa lupa, kaya gusto lang niyang tulungan ito. Nang dumaan si Yuri sa photo wall, napansin niya ang batang multo sa family introduction section. Lumalabas na nag-aral din sa kindergarten ang bata bago siya namatay, kaya ayaw niyang umalis. Pagkatapos ng klase, nakita niyang sinusundo na ng mga magulang ang mga kaibigan niya, at lalo siyang nanghina ang loob. Naghihintay pa rin ang batang multo na sunduin siya ng ina niya. Nang umuwi na ang lahat ng bata, lumapit si Yuri at tinanong kung naghihintay ba siya ng ina. Kinabukasan ng 3:00, nakiusap si Yuri na makalabas. Pumunta pala si Yuri sa ina ng batang multo at sinabi ang tungkol dito. Sana ay sunduin ng ina ang anak nito. Dumating ang ina sa takdang oras. Nagtago si Yuri at pinanood itong tumunog sa kampana ng kindergarten. Sa wakas,
Nakita ng bata ang ina niya. Tuwang-tuwa ang bata. Lumapit ang principal at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, tumakbo ang bata sa ina niya. Yumuko ang ina para tingnan. Yumuko rin ang principal at tinanong si Seo Woo kung may problema. Hindi sumagot si Seo Woo pero may hawak siyang laruan. Kinuha ng ina ang laruan at nakita ang pangalan ng anak niya sa ilalim. Labis na nalungkot ang ina at hindi napigilang umiyak. Sa sandaling iyon, mahigpit na niyakap ng bata ang ina niya. Habang pinapanood ni Yuri ang anak na sumusunod sa ina, naramdaman niya ang lungkot. Kahit na natupad na ang layunin niya, may bahagyang panghihinayang pa rin siya. Pagbalik ni Yuri sa loob, narinig niyang pinag-uusapan ng mga guro ang inang iyon. Noong buhay pa ang anak nito, ayaw nitong makipaglaro kay Seo Woo, kaya nagkagulo ito sa kindergarten. Sa sandaling iyon, nakita ng ina ng batang multo si Minjong at agad itong tinawag. Humingi ng tawad ang ina sa ginawa nito dati. Pinakiusapan din niya si Minjong na pasalamatan si Seo Woo. Pagkatapos ng trabaho, naglakad pa uwi si Yuri. Malungkot pa rin siya sa nangyari. Biglang may lumapit sa kanya. Sobrang nagulat ang taong ito nang makita si Yuri. Ito ang matalik niyang kaibigang si Hyunjong. Nang tingnan ni Gyeongsang ang CCTV ng tindahan, natakot siya ng husto. Ang kaibigan ng asawa niya na 5 taon nang patay ay biglang nagpakita sa kanilang tindahan. Gusto niyang sabihin ito sa asawa niya. Nang bumalik si Hyunjong sa tindahan, mabilis siyang tumakbo palabas at tinawag ang asawa para tingnan ang CCTV. Lalo siyang nagulat nang makita niyang nakatayo si Yuri sa likod ng asawa niya. Hindi niya inasahan na ganun lang ang reaksyon nito. Agad siyang tumakbo palayo. Lumalabas na nakasalubong ni Hyunjong si Yuri sa kalye at dinala ito pabalik. Muling nabuhay si Yuri ng mahimala at hindi ito maipaliwanag ni Kang Hwa. Kahit anong isip niya, natatakot siyang baka bigla na lang itong mawala. Bigla niyang naisip na baka may sagot sa internet. Totoo nga, may balita tungkol sa mga kakaibang pagkamatay at muling pagkabuhay. Nang i-click niya ito, ang nakalagay ay, "Tangka ba't naniniwala ka sa lahat?" Sa oras na yon, nag-text si Gyeongsang sa asawa niya na nandoon si Yuri sa tindahan, kaya dapat itong magmadali. Pagkaalis ni Gyeongsang, dumating si Professor Jang sa opisina ni Kang Hwa. Maraming papel sa mesa ni Kang Hwa, pero hindi siya makita ng propesor. Tinanong niya ang nurse kung nag-CR ba ito. Sinabi ng mga nurse na unang beses nitong napaaga ang uwian sa loob ng 5 taon. Nagulat si Professor Jang sa maagang pag-uwi ni Kang Hwa. Samantala, si Hyunjong at Gyeongsang ay nagtatanong kay Yuri kung paano siya nabuhay at bakit hindi niya dinalaw ang mga magulang niya. Nakiusap si Yuri na huwag silang makialam. Kailangan lang nila bigyan siya ng 49 na araw. Sa huli, iginagalang nila ang desisyon ni Yuri. Kinabukasan, patuloy na pinalalayas ni Yuri ang mga multo sa kindergarten para sa anak niya. Ang munggo at anting-anting ang kanyang mga gamit. May 5 multo sa kindergarten pero ayaw nilang umalis. Sa oras na iyon, habang nag-e-exercise ang shaman para sa iba, napansin niyang nawawala ang kanyang mga gamit. Samantala, ang 5 multo sa kindergarten ay nakadikit sa isang puno. Lumalabas na kay Yuri pala ang mga gamit. Walang choice ang mga multo kundi sumunod at umalis na sa lugar na iyon. Nang gabi, kumain sina Yuri at Hyunjong sa convenience store. Tinanong ni Hyunjong kung hindi ba curious si Yuri kung anong klaseng tao ang madrasta ng anak niya. Alam na lahat ni Yuri. Pagkatapos ng lahat, 5 taon siyang multong kasama nila. Gabi-gabi, bubuksan ni Minjong ang kitchen cabinet. Sa loob, may itinatago siyang bote ng soju. Sinabi ni Yuri na kahit medyo autistic si Minjong, siguradong mabuti siyang tao. Sa oras na iyon, dumating din si Minjong sa convenience store. Natakot si Yuri na makilala siya, kaya mabilis siyang nagtago. Pumasok si Minjong para kumuha ng soju. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagdadalawang isip, nagpasya siyang huwag na lang. Kumuha siya ng beer at umupo sa tapat ni Hyunjong. Si Hyunjong lang ang taong pwedeng kausapin ni Minjong ngayon. May problema sa health test ni Seo Woo kaninang umaga. Mababa ang thinking at language abilities ng bata. Sinisi ni Minjong ang sarili. Kahit hindi siya magaling makisama sa mga bata, itinuring niyang parang sariling anak ang anak ni Yuri. Para kay Yuri, ang pagkakaroon ng ganitong inang mag-aalaga at magtuturo kay Seo Woo hanggang sa paglaki ay isang biyaya. Ngayong araw, balisa si Kang Hwa dahil may school activity para sa mga magulang. May ipit siya sa pagitan ni na Yuri at Minjong. Lumabas si Minjong sa classroom at tinawag si Kang Hwa. Naiwan si Seo Woo na mag-isa. Kinuha ng bata ang ilang munggo mula sa ibang bata. May isang inang nakaupo sa tabi na nagsalita kay Seo Woo para protektahan ang sariling anak. Bakit hindi mo kunin ang munggo sa kabilang side? Pagpasok ng mga magulang ni Seo Woo, nakita nila ang eksenang ito. Biglang may nagbuhos ng munggo sa ulo ng ina. Si Yuri pala ang tumayo para ipagtanggol ang anak.
Sinabi ni Yuri na iyon ang tamang paraan ng paglaro ng munggo. Hindi lang iyon, nang magdala si Yuri ng pagkain para sa mga bata, biglang narinig niyang umiiyak si Seo-woo. Nakagat pala ito ng kaklase. Habang nagugulat pa ang lahat, mabilis na tumakbo si Yuri kay Seo-woo na puno ng pangamba. Nagulat si Min-jong sa ginawa ni Yuri. Doon lang na-realize ni Yuri na sobra na ang kanyang reaksyon, kaya umatras siya. Nang gabing iyon sa bar ni Hyunjong, sinisi ni Yuri ang sarili sa sobrang pag-aalala na malaman ni Min-jong ang totoo. Mawawasak ang pamilya nito dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, may customer ang tindahan. Ang pagdating ng taong iyon ay nagpaigtang kay Hyunjong at Yuri. Si Min-jong pala. Umupo ito sa tabi ni Yuri. Gusto sana umorder ng soju si Min-jong pero natatakot siyang malasing kaya beer na lang ang in-order. Nang makita iyon ni Hyunjong, agad niyang binigyan ito ng soju, sabay sabing magkaka-weight gain lang siya sa beer. Tiningnan ni Min-jong si Yuri at sinabing sobrang kamukha nito ng ina ni Seo-woo. Napansin din niyang palaging nag-aalala si Yuri sa anak niya. Nanatiling tahimik ang tatlo. Pagkatapos ng 3 baso, sinabi ni Min-jong kay Yuri na kung gusto nito si Seo-woo, siya na ang maging ina nito. Kabado sina Hyunjong at Yuri, akala nila alam na ni Min-jong ang totoo. Pero dahil sobrang lasing na si Min-jong, nahiga na lang ito sa mesa. Nang magising siya sa bahay, gulat siya sa sariling itsura. May 2 pa siyang sugat sa noo. Hindi niya maalala ang nangyari kagabi. Habang naghahatid ng anak sa school, nakasalubong ni Min-jong sina Yuri at Hyunjong, mga pamilyar na mukha. May sugat sa ilong si Hyunjong at sugat din sa noo si Yuri. Naalala ni Min-jong na inalalayan siya ng 2 pa uwi dahil sobrang lasing siya. Akala niyang pera ang mga dahon sa puno kaya tinipon niya lahat. Lumalaki pa ang denomination habang kumukuha siya. Bigla siyang tumakbo papunta sa kalsada. Mabilis siyang hinatak pabalik ni Yuri. Matagal siyang tinitigan ni Min-jong bago sabihin ang nasa puso. Natatakot siya sa mukha ni Yuri. Pagkatapos, nagkabungguan ang kanilang mga noo. Kinabukasan, marami pa ring dahon ang bulsa ni Min-jong. Ang lahat ng multo, nang malaman na nabuhay si Yuri dahil minura niya ang mga Diyos, nagsimula ring magsalita ng masama. Dumating agad ang shaman sa temple nang mabalitaan ito at pinalayas ang lahat ng multo. Laging nagkakagulo ang mga multong ito. Bilang parusa, pansamantalang ikinulong sila ng shaman sa mga urn ng abo. Pero may isang talisman na hindi maayos ang pagkakadikit, kaya 3 ang nakatakas. Tinawag nila si Yuri para punitin ito, pero hindi nila kayang hawakan ang mga bagay. Bigla nilang naisip si Yuri. Pumunta sila sa kindergarten para sundan ang anak ni Yuri. Nakita ni Yuri ang mga multo sa paligid ni Seo-woo at agad na nag-alala. Pero pala sila ang tumutulong na palayasin ang ibang multo. Hindi nagtagal, may hawak na si Yuri ng mga charm para palayain sila. Pero nang makita siya, itinuring na siyang tulay sa pagitan ng mga buhay at patay. Humingi sila ng iba't ibang pabor, pero 49 na araw lang si Yuri kaya walang oras para sa lahat. Gusto na sanang umalis ni Yuri, pero naantig siya sa sinabi ng multo. Siya lang ang nakakaintindi ng nararamdaman nila. Kung hindi niya sila tutulungan, wala nang ibang makakatulong. Kung aalis silang lahat na may mga panghihinayang. Ang estudyanteng ito, sa isang sandali ng hindi pag-iisip, ay gumawa ng kalokohan. Ngayon, tinititigan niya ang pagmumukhang pagod ng kanyang ina at nangangarap na kung maibabalik lang ang lahat, hindi niya gagawin iyon. At ang kaluluwa ng babae ay nakamasid sa paghihirap ng kanyang anak. May cancer ang anak pero ayaw uminom ng painkillers dahil noong taong iyon namatay rin siya sa parehong sakit. Ang huling sinabi ng ina ay sobrang sakit ang nararamdaman niya. Doon lang naunawaan ng babae na nagkamali siya. Ginawa niya ang lahat para gamutin ang ina pero pinahamak lang nito ang kanyang ina. Sinabi niyang kumpara sa sakit na dinulot niya sa ina, itong maliit na sakit ay wala lang. Sa huli, nagpa siya si Yuri na tuparin ang isang hiling para sa bawat multo rito. Masayang-masaya silang pumalakpak pero hindi nila alam na nauubos na ang natitirang oras nila. Tumulong si Yuri na linisin ang kwarto ng anak ng multo. Hindi nagtagal, umuwi ang anak at nakita ang magulong bahay na himalang naging malinis. May masarap pang pagkain sa mesa. Sa totoo lang, itinuro lahat kay Yuri ng multong ina sa tabi niya. Hindi nakikita ng tao ang mga multo. Si Yuri lang ang pansamantalang nakakubli sa aparador. Habang itinatali ang buhok, biglang napunta ang goma sa kabila. Nakita ng anak ang goma. May hawak siyang patpat at nagbantay sa pinto ng aparador. Sinabihan ng 3 multo si Yuri na huwag bibitawan ang pinto. Ginawa ito ni Yuri. Bumalik ang oras 20 taon ang nakalilipas pagkatapos ng parent-teacher conference ng anak nilang babae. Susunduin sana nila ang anak na lalaki sa school pero naaksidente silang 3 sa mismong school gate. Nasaksihan ng bunso ang pangyayari. Lahat sila ay namatay at naiwan ang anak na mag-isa. Dahil sa pag-aalala,
Nanatili sila sa tabi ng anak sa loob ng 20 taon. Ayaw lang nila sa trabaho ng anak bilang pilot dahil hindi nila siya masasamahan kapag nagtatrabaho, dahil masyadong malapit sa langit. Natatakot silang baka kunin sila ng mga Diyos sa langit. Sa album niya may nakasulat, "Kung wala na ang pamilya ko, pupunta ako sa langit." Ito ang dahilan kung bakit niya pinili ang propesyong ito. Nakita niya si Yuri at pinalo ng patpat. Medyo nagdugo lang ang ilong nito. Pagkatapos ipaliwanag, akala niya si Yuri ang naglinis ng bahay. Pagkatapos, umalis si Yuri. Ang 3 multo ay taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Naglinis lang ng kaunti si Yuri at nagtungo sa funeral home. Biglang natahimik ang lugar dahil isa lang ang magagawa ni Yuri para sa kanila. Kailangan nilang pag-isipang mabuti ang bihirang pagkakataon. Pinuri pa si Yuri ng shaman dahil sa kabila ng 49 na araw niyang buhay, tinupad pa rin niya ang hiling ng iba. Pagkatapos ng mahabang araw, nakasalubong ni Yuri ang anak kasama si Minjong. Nakita niyang tumakbo si Seo-woo para yakapin siya. Ngumiti si Yuri sa gitna ng mga luha. Sobra siyang naging masaya. Nagulat ng kaunti si Minjong, pero sandali lang ang kaligayahan. Kinuha ni Minjong si Seo-woo mula kay Yuri. Naalala ni Yuri ang sinabi ni Minjong sa bar, na dapat siya na lang ang maging ina ni Seo-woo. Lumingon si Yuri at tinanong kung pwede niya itong gawin. Gusto pala niyang maging yaya para sunduin at ihatid si Seo-woo. Gusto niyang maging kasama ng anak at palayasin ang mga multo sa bahay. Pero hindi agad pumayag si Minjong. Sa pag-uwi, tinanong ni Minjong si Seo-woo kung gusto niya si Yuri. Walang pag-aatubiling sinabi ng bata na oo. Naiinggit si Minjong at sinabing hindi pa siya ngumiti sa kanya ng ganoon. Hinalikan siya ni Seo-woo sa kamay. Sinabi ni Seo-woo na mas gusto niya si Minjong. Malungkot na tinitigan ni Yuri ang pag-alis nila. Sa sandaling iyon, napagtanto ni na Kang-hwa at Hayeon-jong na may mali. Paano biglang nabuhay si Yuri at alam ang nangyari sa 5 taon? May itinatago siguro ito. Gusto nilang tumulong pero wala silang magawa. Natuklasan din ng shaman na hindi dahil sa pagmumura kay Yuri nabuhay. Noong araw na iyon, lahat ng multo ay nagmura sa konseho pero walang nabuhay. Dahil sa biglaang pag-alis ni Yuri, ang ina nito ay nagtatrabaho na lang para makalimot sa pagkamatay nito. Nakikita ng pamilya ang pagpayat nito. Masakit ang loob pero wala silang magawa. Pero hindi nila inaasahan na sa sandaling iyon, nakatayo si Yuri sa harap ng bahay nila. Naguguluhan si Yuri at hindi makapasok dahil mawawala na naman siya. Natatakot siyang muling magdulot ng sakit sa pamilya. Nakita ng ama ang mga gamot sa sahig at nagtaka. Pero ang mga gamot na ito ay angkop sa kanila. Maliban kay Yuri na nag-aral ng medisina, sino pa ang makakaintindi sa kanila? Naantig ang ina. Nagbisikleta ito papuntang park para mag-relax. Nandoon din si Yuri sa panahong iyon. Pero hindi sila nagkita. Pagkatapos, nagtungo siya sa templo para magdasal para sa kanyang anak gaya ng dati. Habang aalis na siya, may isang psychic na huminto sa kanya. Sinabi ng psychic na ang anak na nawala niya ay palaging naaalala siya. Umiiyak ang anak niya buong araw at hindi makaalis sa mundo ng mga nabubuhay. Ibinigay ng psychic ang isang anting-anting sa ina para sa 9,100 won. Sa sandaling iyon, hinampas ng shaman ang psychic mula sa likod dahil ninakaw nito ang kanyang mga anting-anting para manloko. Dahil sa pagkabigla, aksidenteng nasabi ng shaman na patuloy na naglilibot si Yuri sa mga kalye. Galit na galit ang ina ni Yuri nang marinig na tinawag ang anak na isang naglilibot na kaluluwa. Alam ng shaman na nagkamali siya at labis itong nagsisi kay Yuri. Samantala, nasa bahay ang ama ni Yuri at lihim na tinitingnan ang larawan ng kanyang apo. Ito ay larawang itinago niya sa kanyang asawa. Nagtungo siya sa kindergarten bilang volunteer. Biglang dumating ang asawa niya, kaya mabilis niyang itinago ang telepono. Nang gabi, nalaman ng asawa niya na pinalitan niya ang password ng telepono. Alam ni Yeonji ang bagong password, kaya tinulungan niya itong buksan. Nalaman ng ina ni Yuri ang lihim ng asawa, kaya hinanap niya ito at tinanong. Pero sinabi lang nito na okay lang na mag-volunteer. Sinabi ng ina na hindi okay na tinitignan lang niya ang apo. Ngayon, akala ni Seo-woo na ang madrasta niya ang tunay niyang ina. Paano kung malaman niya ang totoo? Miss na miss din ng ina ni Yuri ang apo, pero ngayon gusto lang nilang maging masaya ang pamilya nito. Sa huli, hinawakan ng ama ni Yuri ang delete button para sa larawan niya kasama ang apo. Nagpa siya ang shaman na sabihin kay Yuri ang nangyari. Nagkita sila sa bar ni Hyunjong. Tinanong ni Hyunjong kung bakit nabuhay si Yuri pero hindi madaling pag-usapan ang ganitong bagay. Habang namimili si Hyunjong, sinabi ng shaman kay Yuri ang tungkol sa pagtatagpo nila ng ina nito. Patuloy itong humihingi ng tawad kay Yuri. Nang bumalik si Hyunjong, aksidenteng narinig niya ang shaman na nagsasabi kay Yuri na hindi mahalaga kung bakit siya binuhay muli.
Ang mahalaga ay kailangang maging asawa ni Kang Hwa at ina ni Seo Woo siya sa loob ng 40 araw. Kung hindi, mamamatay muli si Yuri. Saka lang magiging masaya ang buong pamilya. Pero tumanggi pa rin si Yuri. Nang marinig ito ni Hyunjong, bigla siyang pumasok. Naintindihan niya ang lahat. Hindi inaasahan ni Hyunjong na aalis na naman si Yuri. Tinawag niya si Kang Hwa. Gusto niyang sabihin ang totoo at ibalik ang posisyon ni Yuri. Mabilis na kinuha ni Yuri ang telepono at nakiusap na huwag makialam. Sinabi niyang wala na siyang lugar doon. Nagtalo sila ng matagal at umiyak si Yuri. Sa huli, napilitang pumayag si Hyunjong. Inaliw ni Hyunjong si Yuri. Sa sandaling iyon, dumaan ang ina ni Yuri sakay ng bisikleta. Napansin pa niya ang dalawa. Patuloy niyang tinitigan si Yuri hanggang sa mahimatay siya. Nasa ospital na sila ngayon. Nanaginip ang ina tungkol sa 2 taon na nakalipas. Sinabi ng monghe na kapag namatay ang mga magulang, 3 taon lang ang pagluluksa at natural ang kamatayan. Oras na para kalimutan niya si Yuri. Sinabi ng ina ni Yuri na parang masyadong malupit iyon. 10 buwan siyang nagbuntis at 30 taon niyang pinalaki si Yuri, pero sinabihan siyang kalimutan ito sa loob lang ng 3 taon. Gusto na gusto niyang makita ulit si Yuri, kahit minsan lang. Nang marinig ni Kang Hwa na nasa ospital ang biyenan, nagsinungaling siya kay Minjong at sinabing may emergency surgery siya. Dumating si Kang Hwa sa ospital. Nagising na rin ang ina ni Yuri. Hinawakan niya ang kamay ni Kang Hwa at sinabing parang may nakita siya pero hindi sigurado. Bago pa man niya matapos, nakita niya si Yuri sa tabi niya. Umupo siya at hinawakan ang mukha ng anak. Sigurado siyang ito nga ang anak niya. Umiiyak din si Yuri at sumigaw ng, "Nanay!" Nagmamadaling dumating ang ama at kapatid ni Yuri nang mabalitaan ito. Nakita nila ang mag-ina na nagkakayakap at umiiyak. Kahit hindi nila maintindihan, naroon talaga si Yuri sa harap nila. Biglang bumalik ang taong palagi nilang inaasam. Naiyak din si Yeonji. Nang gabing iyon, umuwi si Yuri kasama ang pamilya. Natulog siya kasama ng ina. Masayang-masaya silang nagkwentuhan. Noong multo pa si Yuri, nasa tabi niya ang ina, pero hindi ito nakaramdam. Parang panaginip lang ang lahat. Kinabukasan, maaga siyang lumabas. May nakita siyang test report na dinala ni Kang Hwa sa labas ng pinto. Naalala ni Yuri ang unang pagkikita nila ni Kang Hwa. Pinili niya ang thoracic surgery department dahil sa ina ni Yuri. Sinabi ni Kang Hwa na kung may problema sa puso ang ina ni Yuri, mas mabuting may doktor na laging nasa tabi nito. Sabi niya, aalagaan niya ang ina ni Yuri habang buhay. Natuwa si Yuri sa kanya. Pero pagkatapos mamatay ni Yuri, hindi na pumunta sa ospital ni Kang Hwa ang ina nito. Palihim na tinulungan ni Kang Hwa na ma-check up ito. Nakita ni Yuri ang lahat noong multo pa siya. Sobra siyang naging masaya na nakilala si Kang Hwa sa buhay na ito. Nagtuloy si Yuri sa kindergarten bilang chef. Nang makita ni Yuri ang anak na papasok sa school, kusang pinapalitan niya ang sapatos nito. Alam ni Minjong na gusto ni Yuri si Seo Woo. Bago umalis, binigyan ni Yuri si Minjong ng 2 lata ng kape. Sinabi ni Minjong na hindi niya gusto iyon at Amerikano lang ang iniinom niya. Hindi napigilan ni Yuri na matawa dahil noong multo pa siya, nakita niyang iyon ang iniinom ni Minjong buong araw. Nagtataka rin si Minjong kung paano nalaman ni Yuri ang gusto niya. Pumayag si Minjong na maging yaya si Yuri para sunduin at ihatid si Seo Woo pagkatapos ng school. Naghandog si Yuri ng anting-anting at kumuha ng mas maraming munggo. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para pumunta sa bahay nila at palayasin ang mga multo. Akala ni Yuri ay gumaling na ang sakit ng kanyang anak. Pero nang dinala ni Yuri si Seo Woo para kumain sa tabi ng kalsada, patuloy na nakatingin ang mga mata ng bata sa espiritu ng isang lalaki. Agad na nakilala ni Yuri na multo ang taong ito. Mukhang walang epekto ang pagpapalayas sa mga espiritu sa paligid ni Seo Woo. Nakakikita pa rin ng mga multo si Seo Woo. Nang pumasok si Yuri sa bahay, may multong dumaan sa kanya. Hawak ang mahiwagang sandata ng shaman, mabilis niyang hinabol ang multo. Agad itong nagtago sa kwarto ni Kang Hwa at Minjong. Sa sandaling binuksan ni Yuri ang pinto, nag-atubili siya. Noong multo pa siya, may tuntunin siyang hindi dapat pumasok sa kanilang silid tulugan. Pero ngayon, dahil sa anak niya, hindi na siya masyadong nag-alala. Nang makita ni Yuri ang wedding photos nila sa dressing table, medyo nasaktan pa rin siya. Sinabi niyang wala namang multo doon at aalis na sana, pero bigla niyang ginamit ang sandata ng shaman para hulihin ang iba pang multo. Sinabihan ni Yuri ang multong nakadikit sa pader na dati pa niya itong pinapalayas, bakit patuloy pa rin itong nagpapalibot sa bahay ni Kang Hwa. Pagkatapos, natuklasan ni Yuri ang isang babaeng multo. Ito ay isang virgin ghost na laging sumusunod kay Kang Hwa. Maraming beses niyang sinubukang pasukin ang katawan ni Minjong pero hindi nagtagumpay. Sa huli, ibinigay ni Yuri ang multo sa shaman para bang tinutulungan niya itong mapabilis ang trabaho.
Pero hindi sakop ng shaman ang Virgin Ghost kaya ipinadala nito ang isang kasamahan. Ang Wandering Ghost ay maaari lamang pumasok sa mga bahay na may malakas na yang energy. Dinala siya ni Yuri sa bahay ng 3 multo na ang anak ay piloto. Pagkatapos, tinanong niya ang shaman kung ano ang gagawin kung napalayas na lahat ng multo sa paligid ni Seo Wu pero nakikita pa rin nito ang mga multo. Sinabi ng shaman na okay lang, ang buhay ni Seo Wu ay magiging katulad ng sa mga shaman sa hinaharap. Labis na natakot si Yuri nang marinig iyon. Hindi niya hahayaang mapasok ng anak niya ang propesyong iyon. Nagsalita si Yuri nang hindi inaalintana ang nararamdaman ng shaman. Pagkatapos sunduin si Seo Wu, tinawag si Yuri ni Hyunjong sa bar nito. Sinabi ni Hyunjong na inaman si Yuri, nani lang ang tingin sa kanya ng anak niya. Lumingon si Yuri at tiningnan ang anak. Sa huli, sinabi ni Yuri ang totoo kay Hyunjong na siyempre gusto niyang mabuhay. Gustong-gusto niyang mabuhay. Pero nakakakita ng multo si Seo Wu at kasalanan niya iyon. Bilang ina, wala siyang magawa para sa anak. Ito na lang ang magagawa niya para dito. Ang mawala para maging normal si Seo Wu. Kinabukasan, tumawag si Yuri kay Kang Hwa. Nagkaroon pala ito ng aksidente habang nagliligtas ng tao. Mabilis na tumakbo si Kang Hwa papunta sa emergency room. Sa pagkakataong ito, determinado siyang hindi na muling magaganap ang trahedya. Samantala, naisip ng shaman ang diskriminasyon ni Yuri sa kanila at nasaktan siya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang bag at naghanda para sa bagong araw ng trabaho. Pero nang lumabas siya, may nakita siyang misteryosong tao. May hawak itong tungkod na may numerong 8. Labis na nagulat ang shaman at tinanong kung bakit ito naparito. Mahinahon nitong sinabing hindi na siya makapaghintay ng balita mula sa shaman kaya napilitan siyang puntahan ang bata. Ang tinutukoy nila ay ang anak ni Yuri na si Seo Wu. May kaluluwa ng isang matandang babae na patuloy na nagsisikap na makatakas mula sa kanyang katawan. Nang makita ito ni Yuri, nagpanik siya at tinawag ang doktor para unahing iligtas ang matanda. Pero sinabi ng nurse na ang katabing pasyente ang dapat unahin. Nahimatay lang ang matanda. Walang naniniwala kay Yuri. Biglang may naganap na banggaan sa kalsada. Walang pag-aatubiling tumakbo si Yuri para iligtas ang matanda. Walang malay ang matanda. Akala ni Kang Hwa na naaksidente si Yuri kaya nagmamadali siyang pumunta sa emergency room. Nang makita niyang ligtas si Yuri, naginhawahan siya. Sinabi ni Yuri na malapit nang mamatay ang matanda sa loob. Inutusan niya si Kang Hwa na pumasok at iligtas ito. Kinuha ni Kang Hwa ang flashlight at tiningnan ang mga mata ng pasyente. Totoo ngang nasa panganib ito. Sinabihan niya ang nurse na tawagan ang cardiology department. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Kang Hwa at sinabing nalampasan na ang panganib. Kailangan lang hintayin ang pamilya nito bago isagawa ang operasyon. Pero nagtaka si Kang Hwa kung paano nalaman ni Yuri na malapit nang mamatay ang matanda. Sinabi ni Yuri na dahil ito sa kanyang 6th sense. Mula nang muling mabuhay si Yuri, palaging kasama niya ang kanyang ina. Sinabi ng ina ni Yuri na ngayon, kahit mamatay man siya, panatag na siya. Dumaan sila sa isang tindahan ng damit. Nakakita si Yuri ng isang bestida at agad itong binili para sa kanyang kapatid. Pero nang dumilim, napansin niyang dinala na pala ito ng kapatid niya sa kanyang kwarto. Pareho pala silang bumili ng magkaparehong bestida para sa isa't isa pagkatapos ng trabaho. Nagulat sila sa pagkakataong ito. Noong una, nagkaroon sila ng malaking away dahil sa isang set ng damit. Bawat isa ay may hawak na gunting, gustong putulin ang damit ng isa. Nang mawalan ng kontrol si Yuri, pinutol niya ang damit ng kapatid. Nagalit ang kapatid niya at nagtunggali silang dalawa. Pagkatapos, namatay si Yuri sa isang aksidente. Labis na nasaktan ang kapatid at yakap-yakap ang bestida, sobrang nangungulila. Paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ni Yuri. Nandoon ang kaluluwa ni Yuri at nakita ang lahat. Nang makatulog si Yuri, naupo ang ama sa tabi ng kama. Naalala niya ang panahong nawala ang anak at ang matinding kalungkutan ng pamilya. Nang magising si Yuri, nakita niyang hindi mapigilan ng ama ang pag-iyak at labis siyang nasaktan. Gusto sana niyang aliwin ang ama, pero lalo lang itong umiyak. Nagtuloy si Yuri sa kindergarten gaya ng dati. May isang bata na nagsabi ng sikreto sa lahat. Narinig daw niya na gustong iwan ni Seo Wu ang ina nito. Galit na galit si Yuri sa mga chismis tungkol sa anak, kaya tinanong niya kung kanino narinig ang balita. Sinabi ng bata na narinig niya ito sa magulang. Samantala, patuloy na ikinakalat ng ina ng bata ang balitang maghihiwalay na ang magulang ni Seo Wu. Aksidenteng naipadala ito ng ina sa parent group ng kindergarten. Nakita ito ni Hyunjong at sobrang nagalit. Sa oras na iyon, galit na pumunta rin si Yuri sa tindahan ni Hyunjong. Nakita rin ni Minjong ang mensahe. Dahil dito, magkakasama ulit sina Hyunjong, Yuri at Minjong. Iminungkahi ni Minjong na gumamit ng dahas laban sa mga kumakalat ng chismis.
Nagpalit sila ng damit at naghanda para kumilos. Una, pumasok ang 3 babae sa kindergarten para harapin ang mga mapagchismis. Mag-isa naman si Kang Hwa kasama ang anak. Tinanong niya kung saan ididikit ang sticker. Idinikit ito ni Seo Woo sa family photo nila at binanggit ang isang pangalan, Yuri. Nagulat si Kang Hwa. Pero nang muling mabuhay si Yuri, pinalitan niya ang pangalan. Paano nalaman ni Seo Woo ang pangalan ng tunay niyang ina? Hindi naman alam ni Seo Woo na may biological mother siya. Pero ngayon bigla niyang binanggit ang pangalan ni Yuri. Agad na pumunta si Kang Hwa kay Yuri at ikinuwento ito. Hawak ang larawan, agad na naunawaan ni Yuri ang lahat. Hindi lang nakakakita ng multo si Seo Woo. Alam na pala niya ang pagkakaroon ni Yuri. May iba pang multo na madalas tawagin ang pangalan ni Yuri sa harap ni Seo Woo. Kaya alam ng bata na Yuri ang pangalan nito. Labis na sinisi ni Yuri ang sarili. Dahil ayaw niyang malungkot si Kang Hwa, hindi pa rin niya sinasabi na siya ang multong sumunod sa kanila sa loob ng 5 taon. Habang naglalakad pa uwi, may lalaking biglang humarang kay Yuri. Kasamahan ito ng shaman na biglang lumitaw. Itinuring lang niya itong ordinaryong tao. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Itinayo ng lalaki ang tungkod niya at biglang hinigop pabalik si Yuri. Doon niya nalaman na hindi ito ordinaryong tao. May masamang pangitain si Yuri. Bigla siyang muling lumipad pasulong. Dumating pala ang shaman para iligtas siya. Sinabi ng lalaki na maililigtas siya ng shaman ngayon pero hindi habang buhay. Dahil sa kakayahan ni Seo Woo, darami ang mga exorcist na darating. Pagkasabi nito, naglaho ang lalaki sa gabi. Tinanong ni Yuri kung sino ang taong iyon at bakit may kinalaman sa anak niya. Sinabi ng shaman na kasamahan niya ito pero malupit at walang puso. Sa tuwing siya ay dumarating, walang multong mananatili sa mundo ng mga tao. Unti-unti nang nawawala ang mga taong nakakakita ng multo, kaya nakatarget ang mga exorcist sa anak ni Yuri. Seryosong tinanong ng shaman kung tatalikuran pa rin niya ang pagkakataong muling mabuhay. Sinabi ni Yuri na ang taong pinakamamahal niya sa mundo ay si Minjong, kaya hindi niya hahayaang mawala ito sa anak. Kaya buong tapang niyang tinalikuran ang pagkakataong muling mabuhay. Tiniyak ng shaman na poprotektahan niya si Seo Woo sa loob ng 49 na araw bago umalis si Yuri at ipagkakatiwala ang lahat sa kanya. Hindi na niya hahayaang makakita ng multo si Seo Woo. Nagdala si Yuri ng ilang kagamitan para sa anumang pangyayari. Binigyan ni Yuri si Minjong ng stick at siren para sa sariling proteksyon. Sinabi niyang dumami na ang krimen kaya kailangang ingatan si Seo Woo. Isang araw, dinala ni Kang Hwa si Seo Woo kay Yuri at sinabing may gagawin siya kaya pakikiusapang alagaan ito. Alam niyang labis na nangungulila ang pamilya ni Yuri sa apo pero hindi sila maaaring maging masaya bilang isang tunay na pamilya. Kaya nagsinungaling siya kay Minjong na maglalaro raw sila ng anak ni Hyunjong. Nakita ni Yuri ang kanyang hangarin at puno ng pasasalamat. Akala ng ama ni Yuri na nananaginip lang siya nang marinig ang tawanan ng bata. Nang tumakbo siya sa labas, nakita niyang apo nga niya iyon. Labis ang kanyang tuwa. Ito ang unang pagkakataong nagsaya ang buong pamilya mula nang ipanganak ang bata. Sa kasamaang palad, nakasalubong ni Minjong si Hyunjong na naglalakad kasama ang anak sa kalye. Naunawaan niyang nagsinungaling ang asawa pero hindi niya ito tinanong. Naghintay si Kang Hwa sa labas hanggang dapit hapon. Sa oras na iyon, tinawagan siya ni Yuri para sunduin ang bata. Nagpasalamat si Yuri at sinabing sobrang saya ng mga magulang niya ngayon. Samantala, nag-aalala si Minjong sa bahay. Nag-text ito para tanungin kung nasaan si Kang Hwa. Habang nagte-text ito, biglang narinig ni Yuri ang tawag ng exorcist. Tumakbo siya roon, pero walang ideya si Kang Hwa. Nakita lang niyang nakatitig ang exorcist kay Seo Woo. Biglang tumindi ang ekspresyon nito. Inilapag nito ang kamay sa ulo ng bata. Sa sandaling iyon, lumingon si Kang Hwa at hinawakan ang kwelyo ng exorcist. Tinanong niya kung sino ito. Ngumisi ito ng masama. Pagkatapos, ibinunyag niya ang kwento ni Yuri kay Kang Hwa na 5 taong multo si Yuri. Buong araw niya lang silang sinusundan niya at ng anak nila at mamamatay na naman si Yuri. Ipinadala muna ni Kang Hwa ang anak sa bahay ng kaibigan. Pagkatapos, bumalik siya kay Yuri. Sa pagluha, sinabi niyang palagi siyang kasama nito. Paano niya nakayang panoorin ang lahat sa nakaraang 5 taon? Lumuhod si Kang Hwa at patuloy na humingi ng tawad. Pakiramdam niya, habang nariyan lang si Yuri, nakita nitong nagpakasal siya sa iba. Sa oras na iyon, tumawag si Minjong pero naka-off ang telepono niya. Pumunta si Minjong sa tindahan ni Hyunjong at nakita si Seo Woo na tumatakbo palabas. Kitang-kita ni Gyeongsang na malalantad ang kasinungalingan. Nagkakandara pa siyang sabihin na may emergency sa ospital kaya tinawag si Kang Hwa. Ayaw na ring magtanong ni Minjong. Sinabi ni Yuri na nasaktan siya nang makita silang ikinasal ni Kang Hwa. Pero sinabi rin niyang huwag masyadong sisihin ang sarili.
Tinanong niya kung paano nito nalaman ang tungkol sa multo. Ikinuwento niya ang nangyari. Sinabi ni Yuri na anumang oras ay maaaring kunin ng lalaki si Seo Woo. Inutusan niya si Kang Hwa na ingatang mabuti ang anak. Sa mga sumunod na araw, hindi na umalis si Kang Hwa sa tabi ng anak. Nakita ito ni Minjong at tinanong kung ano ang nangyayari. Sa wakas, sinabi ni Kang Hwa na pumunta ito sa cafe ng ospital sa hapon. Ipapaliwanag niya ang lahat tungkol kay Yuri. Nang hapon, iniwan ni Minjong si Seo Woo kay Hyunjong. Aalagaan ni na Yuri at Hyunjong ang bata. Bumili si Minjong ng 3 pulseras sa tabi ng kalsada bilang simbolo ng pagkakaibigan ng tatlo. Nakaupo si Yuri sa park bench at nag-iisip tungkol sa huling araw niya. Naglalaro ang ama niya kay Seo Woo pero nang pumunta ito para bumili ng inumin, may nangyari. Bumagsak ang isang matandang nagkakalakal. Tumakbo ang ama ni Yuri para tumulong kaya naiwang mag-isa si Seo Woo. Pagbalik ni Yuri, nakita niyang hinahanap ng ama ang apo. Labis siyang nag-alala. Sa oras na iyon, papalapit na ang exorcist kay Seo Woo. Dumating si Kang Hwa sa cafe at nakita ang asawang nagmamadaling lumabas. Nang malamang nawawala ang anak, agad silang naghahanap. Dumilim na, pero wala pa rin silang mahanap. Nahulog si Minjong sa yakap ni Kang Hwa sa labis na pag-aalala. Sinisisi rin ni Yuri ang sarili. Umiiyak siya nang may makita siyang batang multo na kumakaway. Itinuro nito ang slide. Tumakbo si Yuri at sa wakas ay nakita si Seo Woo. Nakatulog pala ang bata sa loob. Palabas noon, nandoon ang 3 multong kaibigan ni Yuri sa tabi ng anak nito. Nakita nila ang exorcist na papalapit. Pinaglaban nila ang takot. Ginambala ng lalaking multo ang exorcist. Itinago ng dalawa si Seo Woo sa slide. Gusto sana nilang makita muna ang kasal ng anak bago umalis, pero isinakripisyo nila ito para kay Yuri. Agad silang ipinadala ng exorcist sa Nirvana. Nalaman ito ni Yuri sa shaman. Sana raw ay makapagpasalamat siya sa kanila sa Nirvana. Pag-uwi, sinabi ni Kang Hwa kay Minjong ang totoo, na si Yuri ang yaya at ang tunay na ina ni Seo Woo. Nabuhay muli si Yuri. Natuklasan ni Yuri na may multong kumakapit kay Gyeongsang. Tinanong niya kung anong ginawa nito. Natakot si Gyeongsang at sinabing huwag siyang takutin. Lagi siyang natatakot simula nang malaman niyang nakakakita ng multo si Yuri. Napapaniwala na siya. Kumanta na lang siya para kumalma. Pumunta siya sa bar ng asawa. Inisip ng asawa na ilang araw na lang ang natitira kay Yuri. Nagmadali siyang umalis at pinaalagaan ang bar. Natakot si Gyeongsang at sinabing hindi niya kaya ang mag-isa. Nagrenta ng bagong kotse si Hyunjong. Iginiit niyang isama si Yuri para mag-relax. Isa ito sa mga bihirang masayang sandali mula nang muling mabuhay si Yuri. Natakot nang mag-isa si Gyeongsang. Natagpuan niya ang business card ng shaman at inimbitahan ito. Dumating ang shaman ng gabi. Nahuli ng shaman ang multo sa harap ng bar. Hindi makapaniwala si Gyeongsang. Nag-usap sila. Nagsilbing interpreter ang shaman. Tinanong ni Gyeongsang kung bakit siya sinusundan. Sinabi ng multo na siya lang ang makakatulong. Isang sikat pala itong baseball player. Pinatay siya ng matalik niyang kaibigan para takpan ang dayaan sa laro. Nang magkataon, namatay din sa aksidente ang kaibigan. Dahil bago mamatay, nagpakonsultang psychological ang baseball player kay Gyeongsang. Mahalaga ang medical record na ito para sa ina nito. Kapag ipinakita ito, hindi na siya susundan pa. Sa sandaling ito, ayaw pa ring maniwala ni Minjong na nabuhay si Yuri, kaya nagpa siya siyang alamin ang totoo. Maghapon na magkasama sina Yuri at Hyunjong. Habang paalis na sila, nakita sila ni Minjong. Mula sa bar, tinutukan niya sila hanggang sa puntong ito. Lumapit siya para kumpirmahin. Nakita ni Minjong ang name tag ni Yuri na nakasabit sa pinto. Saka lang naniwala si Minjong na ang babaeng iyon ay talagang si Yuri, ang tunay na ina ni Seo Woo. Ibig sabihin, mawawala ang lahat kay Minjong. Nakaupo si Yuri sa hapagkainan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Tinatamasa niya ang matagal nang hinintay na pagtitipon. Naiyak din ang ama ni Yuri sa tuwa. Nang bumalik si Hyunjong sa bar, sinabi niya kay Gyeongsang na malapit nang mawala ulit si Yuri. Nagulat si Gyeongsang nang marinig ito. Dumating si Kang Hwa sa bar at narinig ang usapan nila. Tinanong niya kung bakit malapit nang mawala si Yuri. Ang pagkamatay ni Yuri 5 taon na ang nakalilipas ay labis na ikinalungkot ni Kang Hwa at ngayon ay mawawala na naman siya. Iniisip ni Hyunjong na kung alam na niya, baka mabuti pa. Sinabi ni Hyunjong kay Kang Hwa na kung mabilis na babalik si Yuri bilang asawa niya at ina ni Seo Woo, maaari siyang manatiling buhay. Pagkatapos, tinawag ni Kang Hwa si Yuri para mag-usap ng pribado. Sinisi niya ito sa pagtatago ng katotohanan na masyadong mabagsik para sa kanya. Sinabi ni Kang Hwa na kung aalis ulit siya, mawawala siya ng pangalawang beses. Umiiyak din si Yuri at nagsabing noong una siyang mamatay,
Gusto na niyang talikuran ang mundo at mag-reincarnate. Pero nang makita ang kalungkutan ni Kang Hwa, nanatili siya. Sa huli, kumalma si Kang Hwa at sinabi na kung makikita ni Yuri ang kanyang lugar, maaari siyang manatili. Kaya dapat itong magpatuloy na mabuhay. At ngayon, alam na ni Minjong ang totoong pagkatao ni Yuri. Pagkatapos, umuwi si Kang Hwa para kausapin si Minjong pero hindi siya makapagsalita. Kailangan pang magsalita ni Minjong. Sinabi niyang ang lahat ay hindi naman talaga sa kanya. Kung nabuhay si Yuri, magpapasya siyang iwan sila ni Kang Hwa at Seo Woo. Yumuko si Kang Hwa at hindi siya pinigilan. Tanging isang mahinang patawad ang nasabi niya. Lalong nasaktan si Minjong. Ngayong araw, ang pilot, ang bunso sa 3 multo, ay dumalaw sa magulang kasama ang kapatid. Nagulat siya nang makita ang memorial photo ni Yuri. Hindi pala kapatid ang naglinis ng kwarto niya ilang araw ang nakalilipas. Ilang multo na lang ang natitira sa funeral home. Halos lahat ay napalayas na ng exorcist. Sa sandaling iyon, dumating ang exorcist at nadaanan ang pilot. Natakot ang mga multo at nagkawatak-watak. Nakita nilang papunta ang exorcist sa 3 multo. Ang pilot na kakadating lang ay hindi pa nakakalayo nang makita ang exorcist na nakatayo at nakaturo sa paligid. Pagkatapos, iniwagayway ng exorcist ang kanyang tungkod at sinakop ang isang babaeng multo. Narinig ng pilot na nagsabi ang exorcist na ang mga magulang niya ay mga wandering ghost. Kaya agad niyang hinablot ang kwelyo ng exorcist. Agaw na nawala ang kayabangan ng exorcist. Sa huli, habang nag-cheer ang mga multo para sa pilot, nahihiyang hinatak palabas ng pilot ang exorcist. Sa kabilang banda, gustong tulungan ni Gyeongsang ang multo ng baseball player. Kaya inimbitahan niya ang ina nito sa ospital. Ipinakita niya ang medical records ng baseball player noong buhay pa ito. Nakasaad doon ang relasyon nito sa pamilya. Sinabi ni Gyeongsang na ang hiling ng baseball player ay makipagkasundo sa magulang. Dahil sa away ng pamilya noon, umalis siya sa bahay. Makalipas ang maraming taon, bumili siya ng regalo para makipagbati pero napatay siya ng gabing iyon. Akala ng ina na may nagawa itong kalokohan kaya palagi siyang nagsisisi. Ngayon, naintindihan na ng ina ang hangarin ng anak. Saka lang siya napanatag. Para mabuhay si Yuri, inanyayahan siya ni Kang Hwa na mamasyal. Una, gustong palakasin ang relasyon nito kay Seo Woo pero biglang tumigil ang ina ni Yuri habang namimili. Nakita niya si Minjong na malungkot na nakaupong mag-isa. Naalala niya ang mga araw na wala si Yuri. Noon, madalas pumunta ang pamangkin niya dito para maglaro. Nagkunwari lang ang ina ni Yuri na nadaan at umupo sa bench. Sa paglipas ng panahon, nahulaan ni Minjong ang pagkakakilanlan ng ina ni Yuri. Kaya tuwing makikita niya ito, dinadala niya si Seo Woo para maglaro roon. Para sa ina ni Yuri, isa iyong biyaya. Nang maglaon, nalaman ng ina ni Yuri na hindi ito nagkataon. Nahulaan na pala ni Minjong ang pagkakakilanlan niya. Ngayon, nahulaan din niya kung bakit malungkot si Minjong. Kaya umupo siya sa tabi ni Minjong at tinanong, "Nakilala mo ba ako?" Tumango si Minjong. Sinabi ng ina ni Yuri na bilang ina ni Seo Woo, siguradong naiintindihan niya ito tulad ng pag-intindi niya kay Yuri. Kaya nais ng ina ni Yuri na sabihin kay Minjong na ang kanyang kinatatakutan ay hindi na mangyayari ngayon. Ang mga salitang ito ang pinakamalaking ginhawa para kay Minjong. Nagpasalamat ang ina ni Yuri at umalis. Nang dumilim, iniuwi ni Kang Hwa si Yuri. Sinabi niyang nag-leave siya ng matagal at inanyayahan niya itong bumalik sa dating posisyon. Seryosong sinabi ni Yuri na hindi na siya makakabalik. Dahil kahapon, pagkatapos ng hapunan kasama ang pamilya at mga kaibigan, naging sakim siya at tumakbo sa bahay ng shaman. Ang unang sinabi ni Yuri ay gusto niyang mabuhay. Kailangan niyang manatiling kasama ng mga magulang at anak. Sinabi ng shaman na pwedeng mabuhay si Yuri pero kung gagawin niya ito, habang buhay na makakakita ng multo ang anak niya. Dahil wala na sa mundo ang katawan ni Yuri, siya ay parehong tao at multo. Kung mananatili siya sa tabi ni Seo Woo, hindi magiging normal ang bata. Kaya hiniling ni Yuri na huwag na siyang pigilan ni Kang Hwa. Bilang ina ni Seo Woo, hindi niya pwedeng sirain ang kinabukasan nito para lang mabuhay siya. Sa huli, napilitang tanggapin ni Kang Hwa ang resulta. Pag-uwi, sinabi niya sa natutulog na anak na ang magandang babae sa kindergarten ang tunay niyang ina. Umaasa siyang kapag lumaki na ang anak, maiintindihan nito ang kanyang desisyon. Samantala, natuklasan ng shaman kung bakit nabuhay si Yuri. Tumakbo siya sa templo at tiningnan ang prayer paper sa itaas. Isang papel ang patuloy na nanginginig. Natuklasan niyang ang hiling ng ina ni Yuri ang dahilan. Kinabukasan, ibinalik niya ang card kay Yuri. Ito ay hiling ng ina ni Yuri. Nakasulat doon na gusto nitong makita ang anak kahit minsan lang. Araw-araw siyang nagdarasal ng taimtim mula nang mamatay ang anak. Gusto lang talaga niyang makita si Yuri kahit saglit dahil sobrang nangungulila siya. Ang mga Diyos na naantig sa katapatan nito ang bumuhay kay Yuri.
Tinanong ni Yuri kung ano ang hatol sa 49 na araw ng muling pagkabuhay. Sinabi ng shaman na ito ay isang pagsubok. Gusto ng mga Diyos na makita kung sakim ba siya, kung isasakripisyo niya si Seo-woo para manatili sa mundo. Pagkatapos maunawaan ng lahat, naging panatag si Yuri. Sa sandaling iyon, naglaho siya ng walang pagsisisi. Lahat ng gamit ni Yuri sa bahay ay nawala. Nag-alala ang ina ni Yuri. Mula nang muling mabuhay si Yuri, pare-pareho ang panaginip niya na nagpapaalam ang anak. Sa huli, lumingon si Yuri at umalis. Kahit magkatotoo ang panaginip na iyon, masaya na siya. Sabi niya, ngiting magpapaalam siya kay Yuri. Dumating si Yuri at tinanong siya ng ina. Bago siya nabuhay, nandoon ba palagi ang kaluluwa niya sa tabi ng ina? Dahil hindi sumagot si Yuri, tila tama ang hinala ng ina. Humihingi ng tawad ang ina. Nang inaalala lang niya ang sariling sakit, hindi niya inasahang nandoon palagi ang anak. Dapat hindi niya ipinakita ang labis na kalungkutan. Samantala, maghihiwalay na sina Minjong at Kang Hwa. Dinadala ni Minjong si Seo-woo sa school sa huling pagkakataon. Nakita niyang kinuha ng bata ang bandage sa bulsa at inilagay sa kamay niya. Akala ni Seo-woo na may sakit si Minjong dahil sa masamang pakiramdam nito kaya gusto niyang gamutin ito. Naantig si Minjong, mahigpit niyang niyakap ang bata. Pumunta si Yuri sa pub ni Hyunjong. Sinabi nito na ito ang dala ni Minjong para kay Yuri, ang friendship bracelet na binili noong nakaraan. Kahit hindi kapani-paniwala ang mga nangyari, tinanggap pa rin ni Minjong ang pagkakaibigan ng tatlo. Nang malaman ni Yuri na maghihiwalay sila ni Kang Hwa, agad niyang pinuntahan si Minjong. Sinabi ni Yuri na huwag itong umalis. Iisa lang ang dahilan, kailangan niyang umalis. Nagulat si Minjong. Halong emosyon ang nararamdaman niya. Ayaw niyang iwan ang kaibigan, pero hindi niya alam kung paano haharapin si Yuri. Pagkatapos, pumunta si Minjong kay Kang Hwa at sinabi ang nasa puso. Hindi lang dahil kay Yuri siya aalis, kundi dahil hindi pa ito nagbukas ng puso sa kanya. Isang simpleng pasensya na lang ang nasabi ni Kang Hwa. Para sa lahat ng ginawa niya kay Seo-woo, salamat lang ang nasabi nito. Hindi makapasok si Minjong sa puso nito. Sa huli, sinabi ni Kang Hwa na biglaan ang pag-alis ni Yuri. Marami siyang naiwang pagsisisi, kaya ayaw niyang maulit ito. Kaya ganun siya kay Minjong. Nagulat si Minjong. Bakit ngayon lang niya sinabi? Hindi na siya aalis pa. Sinabihan niya si Kang Hwa na magpaalam kay Yuri ng buong puso. 3 araw na lang ang natitira kay Yuri. Gumawa siya ng listahan ng mga huling hiling. Ang una, i-treat ang mga multo sa funeral home ng barbecue. Medyo nagtataka ang waiter nang makita siyang kausap ang sarili. Isinulat ni Yuri ang kanilang mga pangalan sa puting papel. Ito ay simpleng ritual para makakain sila. Kumpara noon na wala silang makuhang tirang pagkain, ngayon ay sobra-sobra pa. Taos-pusong nagpasalamat sila kay Yuri. Ang susunod na hiling ni Yuri ay pasalamatan ang mga tumulong sa kanya. Isa pang pagkain na maglulunas ng lahat. Pangatlo, ang tamasahin ang pang-araw-araw na buhay. Napagtanto ni Yuri na ang kanyang wishlist ay kumain kasama iba't ibang tao. Pang-apat, ang magpaalam sa pamilya. Talagang gumawa si Yuri ng menu. Ang huling hiling ay magpaalam sa taong minamahal niya. Ibig sabihin, narito na ang wakas at luha ng dramang ito. Nag-camping si Yuri kasama ang pamilya ni Hyunjong. Ibinigay ni Hyunjong ang liham ni Minjong para kay Yuri. Nakasulat na kulang si Minjong ng lakas ng loob na harapin si Yuri, kaya sulat na lang ang paraan para sabihin ang nararamdaman. Galit si Minjong dahil itinago ni na Yuri at Kang Hwa ang totoo. Kasama rin ang pagsisisi sa pagkawala ng kaibigan. Masaya si Minjong na nakilala si Yuri. Umaasa si Minjong na masaya si Yuri sa natitirang panahon niya. Ingatan niya ng mabuti si Seo-woo. Ang pinakanababahala si Yuri ay ang kanyang anak. Kaya para sa kanya, ang mga salita ni Minjong ang pinakamahalagang regalo. Pagkatapos ng hapunan, huling nag-usap sina Yuri at Kang Hwa. Ang pinakamalaking pagsisisi niya ay hindi nila nakasama ang anak sa paglaki, ni hindi sila nagka-chance na tumanda ng magkasama. Hiniling ni Yuri na maging masaya si Kang Hwa sa hinaharap. Kahit para lang sa anak nila, kailangan niyang maging masaya. Kapag malungkot siya, tandaan niyang ngumiti imbes na magdalamhati. Sinabi ni Kang Hwa na mamimiss niya ito. Titigan lang niya ang masasayang alaala. Namumukadkad ang mga bulaklak sa hardin. Ngayon ang araw ng pag-alis ni Yuri. Huling nagpaalam siya sa anak sa park. Ito ang unang beses na tawagin siyang nanay ng kanyang anak. Isang pamamaalam na puno ng pighati. Bago umalis, dumating ang shaman. Sinabi nitong bihira ang taong katulad ni Yuri. Ang makapagpaalam sa lahat ay biyaya ng langit. Pero may isang taong kulang. Binigyan ng shaman si Yuri ng salamin at sinabing magpaalam na rin sa sarili. Tiningnan ni Yuri ang sarili sa salamin at nagpaalam. Wala na siyang pagkakapit sa mundo at payapang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa dulo ng pelikula, sinabing may 2 tanong sa langit.
Kung sasagutin ng oo sa pareho, magiging tao ka ulit sa susunod na buhay. Una, masaya ka ba sa buhay na ito? Pangalawa, naging masaya ba ang ibang tao dahil sa iyo? Subukan mong sagutin ito para sa sarili mo.